Do you feel the buzz? Isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kabiyahero. Sa video na to, mag-unbox tayo ng smartphone. Ayan. At bago tayo mag-unbox, itong brand ng smartphone na to ay nag-trending itong taon na to. So ano ba ito? Tara at pakita ko sa inyo kung anong brand at kung anong smartphone ito. 2,000 years later. Ito nga pala mga kabiyahero ang Camon S Pro 5G by Tecno. Ayan. So napakalaki ng box na to. So dito pa lang makita nyo na yung future niya, no? AMOLED at 256 internal plus 8GB plus 8GB. So a total of 16GB yung kanyang magiging RAM. So ito pala yung kanyang gilid. Ayan, pangalan ng model ng phone. Ayan. Then yung baba, serial, gilid. Ayan, same pa din. At sa likod naman niya, ayan. So meron itong Dimensity 8020. Ayan. At meron itong 120Hz AMOLED display. Ayan. With fingerprint on display. O, diba? At may sukat ito na 6.67 inches. So meron siyang 32MP AI. Ayan. And 64MP sa likod naman niya. At ito nga pala yung kanyang freebies. Ayan. And then ito yung lagayan ng charger. Ayan. So, tara. Buksan na natin ito. Oh my God! Wow! Sabi ko nga kanina, no, nag-trending itong brand na to, which is Tecno, ngayong taong 2023. So marami silang smartphone na nilabas at ito yung pinakahuli, no, bago mag-end ang taong 2023, ang Camon S Pro 5G. Ayan. Actually, ang nakita ko at lagi ko pinapanood sa YouTube, yung Spark 10 Pro. Ayan. Tapos meron pang isa yung 20 Pro naman na Spark din. Then yung pumunta kami sa SM, ayan, shoutout nga pala kay Han sa pag-sponsor. Ayan. Sana all. Pwede na! So yun. Pagpunta namin doon, nakita na agad namin yung model ng Spark 20 Pro. And then, yun na dapat yung kunin namin. Tapos nakita ko sa may bandang right side niya. Sabi ko, kuya, anong model ito? Sabi sa akin, Camon. Ayan. So, nakita ko kasi, yung specs niya is AMOLED. Ayan. So, sabi ko, sa 20 Pro naman is, lang siya, IPS LCD. Halos, same lang naman sila ng specs. Yun nga lang, yung Pro na Spark 20 is naka G99. Ito naman naka Dimensity 8020. So advice din sa akin nung seller, ayan, na mas mabilis daw ang performance ng Dimensity 8020. So tara, pakita ko sa inyo yung pinaka loob nito. So first time natin mag-unbox ng ang laki ng kanyang ng box mga kabiyahero. Yeah, boy. Sa pag-unbox mo ng cover, ito agad ang bubungad sa iyo. Ang kanyang model, which is again, Tecno Camon 20S Pro 5G. Yan. Ito yung kanyang pinaka main specs, no? Ang 64MP plus 32MP selfie. And then meron siyang 120Hz AMOLED, ayan, with fingerprints on display. And then ang kanyang processor ay Dimensity 8020 na may 6nm processor. And last, yung kanyang 8 plus 8GB na memory. So, a total of 16GB. Ayan. So, malaki siya mga kabiyahero. Ayan, sulit. Tapos, ang nagustuhan ko pa dito, yung design ng kanyang camera. Diba? So, unique siya at naiiba compare sa mga ibang brand at ibang model na rin na halos kinuha yung design or yung itsura sa mga kilalang brand ng cellphone, no? So ito, meron siyang sariling design
at unique. Ito nga pala ay naka synthetic leather. So buksan ko at makita ko sa inyo yung kanyang likod. And a half hours later. So ito yung kanyang pinaka main screen at meron na agad napansin ko na screen protector pero plastic lang yung kanyang screen protector, which is okay na rin for the meantime. Ayan. At pagka may time tayo, saka natin siya palitan. So ito yung sinasabi ko, no, na synthetic leather yung kanyang likod. Ayan, so dito pa yung kanyang serial number. So ang gusto ko dito is flat side. Ayan, kung naalala nyo, no, yung 4S at 5S ng iPhone, kagaya ko, naalala ko na parang gantong-ganto yung side niya, no. Pero medyo mas malapad lang ng konti yung sa iPhone. So ito naman is flat siya, which is nice. Tsaka sa grip niya, ayan, okay naman yung grip niya. Ayan. So again, yung camera na ito mayroong 64 MP at may 2 MP na macro, and then sa harap naman niya is mayroong 32 megapixel na selfie camera. Ayan. And then sa logo nga pala niya, no, meron nakalagay dito na ayan, best, ano ba nakalagay dyan? Gold winner, ayan, for 2023 yung kanilang brand na phone. Then dito naman, pagka tinanggal natin to, meron tayong warranty na 1 year plus 1 month. So a total of 13 months. Ayan. So 1 year and 1 month yung kanyang warranty. Ayan. So tabi natin to kasi importante to. And then meron dito yung kanyang manual. Ayan. At merong free na jelly case. So, sakto na yan, no? Hindi na tayo bibili. Ito na yung pinaka gagamitin natin pang cover sa kanya. Ayan. So, ang papatunan natin dito or ang dadagdag lang natin dito is yung screen protector na glass kasi plastic lang yung free na nilagay nila. Ayan. So, ito yung kanilang free na jelly case. But matigas naman siya ng konti, pero jelly yung gilid niya. Which is nice, no, para pang-protect talaga sa phone natin. If ever na halimbawa is matrap natin siya nang hindi sinasadya, ayan. So, kaya siya protektahan itong jelly case na to. At ang maganda dito, meron siyang, ayan, charger. Na merong itong 33 watts fast charging. So, base doon sa mga pinanood ko, at bago full charge ang ating phone, umaabot ito ng 1 hour and 5 or 25 minutes, something like that. Ayan. So, okay na rin yun. Mabilis na rin yun, di ba? And then, ito yung kanyang mga iba pang freebies. Ito lang natin ito mga kabiyahero. A few inches later. So sa loob nito mayroong free na headset. Ayan, which is nice, no, kasi mostly sa mga naglalabas ang bagong phone ngayon, wala nang free na headphone jack. Ayan. So meron siyang jack. And then meron siyang USB-C charger na cable. Ayan. So eto sa gilid makita nyo yung una-una yung jack, yung kanyang mic, and then Type-C charging at dual speaker. Meron sa baba at meron sa taas. Ayan, at meron din mic isa pa. So sa gilid naman yung power and up and down na volume, and then sa gilid ang kanyang SIM tray. So buksan natin yung kanyang SIM tray. Sa SIM tray mga kabiyahero, meron siyang dual SIM plus SD card. So pwede mo siyang i-upgrade via SD card. Pero sa tingin ko sa 256 GB na internal, enough na yun, no, para magkasya lahat ng inyong mga photo and video, also ang music. So start natin si Tecno Camon. Tignan natin kung ano yung kanyang specification. Ayan. So set up lang muna natin siya.
Few moments later. Ito na siya mga kabiyahero, no? Ayan. So ngayon, punta tayo sa settings. Update lang natin yung kanyang RAM na sinasabi, no? Na 8+8. Ayan. So punta tayo dito sa my phone. So ito yung specs niya, no? Camon 20S Pro 5G. Ayan. Model. And then, supported siya ng Android version na 13. Ayan. So, ang kanyang CPU is Dimensity 8020. Ayan. So, front camera niya is 32 MP. And then, ang likod naman niya is 64 MP. So, ang RAM niya, ayan. Sinasabi na 8GB plus another 8GB expandable. And then, ang ROM niya is 256GB. At ang battery is 5,000 mAh. And then, ang kanyang screen resolution is 1080 by 2400. So, tignan natin yung kanyang RAM. Click natin. So, dito, naka-default dito is 8+5. So, para ma-set natin na maging 16GB siya, click lang natin yung set, ayan, virtual RAM. So, click natin yan. So, dito, makikita natin yung another 8GB. So, click lang natin yung 8GB. Para mag-total na siya na 16 GB. So mag-restart lang siya, no, after natin palitan yung kanyang RAM. Ayan, sorry. So sa mga gamers, no, na naghahanap ng phone, para sa akin okay na tong brand at model ng phone na to, which is Camon 20S Pro 5G. Sa halagang 11,599, mayroon ka ng gaming CPU, di ba? So mag-isip ka ba ng iba pa sa dami ng features na nilagay dito sa phone na to? Di ba? Wala ka nang masasabi. So ngayon, punta naman tayo sa display para magamit natin yung 120 Hz na sinasabi nila, no? So, punta lang tayo sa so dito nakalagay is naka-auto na yung kanyang refresh rate, ayan, set to auto. So pagka ginagamit yung ating phone, bababa ito ng 60 para makatipid ng battery, which is nice naman, no? Pero kung gusto mo na maganda yung kanyang performance, na mabilis siya mag-response, pwede mo naman siyang iset sa 120 Hz. Kagaya nito, ayan, set natin siya, and then back lang natin. Ayan, so maganda, at kung mapapansin nyo, no, kakaunti lang yung Bluetooth na naka-install sa kanya. So, pwede natin i-uninstall yung iba or i-disable yung mga hindi naman natin ginagamit dito na mga built-in na apps. Ayan, kagaya ng mga WPS Office, ayan, yung safety, ayan, yung WeLife, and so on. So, later on, ayan, i-ano natin siya, i-disable or i-uninstall, and then mag-explore tayo regarding dito sa phone na to, no? Ayan, so, mabilis siya mag-response. At pinakagusto ko lahat dito is yung kanyang screen, tawag dito, features, ayan, which is AMOLED na. Ayan, yung Pro 20 kasi is LCD lang siya, IPS. Ito is AMOLED. So kung mahilig ka manood ng video sa YouTube, ayan, mas mai-enjoy mo yung ganda ng graphics kasi naka-AMOLED siya. At higit sa lahat, naka 120 Hz pa rin. Naka 120 Hz na rin siya, di ba? So, panalo ka na. So, ito nga pala yung unboxing natin for today. Ang Tecno 20 Camon S20 Pro 5G. Ayan. Marami pa tayong i-explore dito sa phone na to, no? So, try natin gamitin, and then after that, ibigay ko sa inyo yung kanyang pros and cons, no? At yung mga functions pa na hindi pa natin nalalaman. So, yung explore pa natin siya later on.
And then, shout out na rin kay Sir Mark, no? Ayan, sir, kung nanood ka ngayon, shout out sa iyo at maraming salamat. Kasi, nung tumingin kami noon sa store nila, sa SM Lipa, wala silang physical na phone na pwede mong ma-check, no? Meron sila doon naka-display lang. So, luckily, si Sir Mark, meron siyang phone na same na to. So, pinakita sa amin personally yung camera, yung performance ng phone, yung gesture, ayan. So, doon nagkaroon kami ng idea niyan. Kaya, ito yung naisipan namin na kunin. And, speaking of fun, ayan, salamat sa pag-sponsor at sa pamasko. Ayan. Sana all. Sana all. So, meron tayong magagamit na bago dahil yung ating lumang phone na Xiaomi Lite 11, ayan, medyo nagpapaalam na siya, no? Kaya eto, meron tayong magagamit sa pagbablog natin at sa pag nagmumotor tayo, 'di ba? Ito na yung bago natin gagamitin sa pag-video. So again, huwag niyo nakalimutan kung kung nagustuhan nyo pala itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-shares, like, and subscribe. So, kasama ulit, Kuya Biyaheros na signing off. Peace out. Yan. Bye-bye.